Magandang araw mga karepo. Mayroon ulit tayong bubuksang topic na sa ngayon nandito ako sa harap ng aking desktop. So nandiyan ngayon yung title una natin pag-uusapan diyan yung kasi marami akong nakakausap pag nag-past due na sila, galit na sa bangko. Galit na rin sa financing. So, ang tawag nila ngayon sa bangko o financing, legal na magnanakaw. Parang medyo masakit, kung ako, dati kong tatrabaho sa bangko, parang ang sakit pakinggan, no? Totoo nga ba yung sinasabi ng mga nakakausap ko na sinisingil sila, sobrang laki. At sinasabi nila, itong mga bangko na to, legal na magnanakaw daw. Yung mga financing na legal na magnanakaw. So siguro, iba-iba yung magiging kuro-kuro nyo rito, no? Maaaring sabihin ng iba. Totoo naman na ninanakawan na kami ng bangko. Totoo naman na legal na pagnanakaw na yung ginagawa nila dahil ang laki-laki nila magpataw ng penalties and charges. So, sa tingin nyo ba, tama ba yon yung mga paratang ng karamihan? So, ako, as my observation sa ngayon, dahil bilang repo man, nalalapitan na tayo ng iba't ibang, iba't ibang viewers, ng iba't ibang followers natin, na totoo naman na ito yung nilalapit nila, mga problema about their car loan problems. Nako, mukhang inabutan ako ng ulan. Sana hindi masyadong maingay dyan, umiingay na yung aking bubong. So, yung mga sumusuporta dyan, pwede nyo akong padalhan ng stars, para mapalakas ko yung aking, yung aking page. So, ayun, ito yung programa ito yung aking advocacy, yung sumasagot tayo sa problema ng mga follower natin o kaya ng mga bagong viewer. Kaya nga ako gumagawa ngayon itong mga live na to, baka mamaya yung tanong nyo sa akin parehas lang. So instead na magtanong kayo sa akin, i-message nyo pa ako, panoorin nyo na lang yung video. Baka mamaya, para at least hindi rin po ako masyadong maging loaded. So, ayun, ano ba sa palagay ninyo? Malakas na yung ulan, So, ano ba yung palagay ninyo? Totoo ba na legal na kayong ninanakawan ng bangko? Dahil kasi hindi kayo nakapayad, ang laki na ng mga charges. So, ganito lang po, kasi nakikita ko nga may mga group chat na rin yan Yung mga sinasabi lang worst lender bank, may mga ganon. Actually, pagka sobrang laki na ng problema nung lumalapit kay Repo man, ini-endorse ko na rin yon dun sa group chat na yon. Kasi pare-parehas kayo ng problema. Ngayon, by experience nila, merong iba na nasusolve yung problema. Kaya ini-endorse ko na doon sa mga group chat. So, minsan magulo yung group chat dahil nag-aaway-aaway din yung iba doon dahil may humahalo doon na taga-bangko, nakakatwiran yung taga-bangko. So, ako, ayoko nang pumasok dahil kasi ako, naging taga-bangko din ako as a repo man. So, ngayon, pinag-uusapan nga natin legal nga bang magnanakaw ang mga bangko? Pag sinabing legal, bakit kaya nasabi nilang legal? Kasi siguro nagpirmahan ng kontrata. So nag-agree. Nag-agree yung yung kliyente. Tapos, kaya legal dahil nag-agree ka, yung penalties and charges na yon, obligado ka na bayaran. Pero para sa akin naman
medyo masakit din ang dating kung sasabihin natin na legal na pagnanakaw ng bangko yan. Ano? Kasi totoo lang po, pinasok natin yung kontrata na yan. Ginusto natin, nag-loan tayo, pinakita naman ng bangko yung terms and condition. O kaya pinakita naman ng financing yung mga terms and condition nila. So, by due process, kung ano man yung sinisingil sa'yo dahil na nag-loan ka, nakapaloob naman yun sa kontrata. So kung masama yung loob natin na ito yung sinisingil ng bangko, pumirma po kasi tayo no? Siyempre, nung pumirma po tayo, binded na po yun. Kung ano yung pinag-usapan sa kontrata, dapat sundin po yun. Although, pag pinahaba mo kasi yung past due mo, alam niyo po, ibang computation ng bangko dyan Habang tumatagal yung loan na hindi nababayaran o yung monthly amortization, lumalaki po talaga. So, iwasan po natin na lumaki yung monthly amortization mo o hahaba. Kasi talagang masasaktan na po kayo at ang bangko magkukompute naman yan based on the contract. Ano? Pero na lang, merong iba kasi nakakaproblema ngayon dun sa mga bayanihan. Hindi yata na ipaliwanag sa kanila na minsan sa dulo sisingilin, tapos hindi rin na ipaliwanag sa kanila yung tinatawag na accrued interest. Naakala nila, nag-avail ka ng bayanihan, walang interest. Business po yan. Pansamantala, hindi ka sisingilan, pero may interest po. Accrued interest kung tawagin nila. Pinagsama-samang mga interest. Ibig sabihin, maraming interest na pinanggalingan. Kaya nagugulat yung iba, ang laki ng interest. Ako mga ka-repo, sa ngayon, naabot ako ng ulan. Hindi ko lang alam kung nakaka-apekto itong ulan doon sa sinasabi ko. Meron mo ba dyan na naririnig nyo ba yung sinasabi ko? Sana medyo umina, pa-reply naman dyan sa comment section kung naririnig mo yung sinasabi ko. Maganda pa naman yung ating topic ngayon. Pasensya na, medyo umulan. Meron nag-chat sa akin, nagsumusubok siya magpadala ng star, ayaw, hindi ko alam kung bakit. Okay, yes po, clear. Maraming salamat po sa feedback. Tuloy natin. So, ayun ang may ko-comment ko dyan. So, marami nagsasabi, legal na magnanakaw ang bangko. So, dahil pinasok po natin yung ating kontrata, so alam naman natin yon. Meron lang mga pagkakataon na parang magulo, Dahil kasi merong iba na may mga special program na hindi na unawaan ng mga borrower. So doon nagkakaroon ng problema. Tapos merong iba na nagugulat sila na nagiging kahindik-hindik na ang presyo pagka nagbigay ng computation yung bangko. So ako nga napapansin ko minsan sobrang tagal mo nang hindi nakakabayad. Tapos hindi nagpa-file ng demand ang bangko. Possible kaya hindi nagpa-file ang bangko, baka may mali kay bangko. So yun naman ang kasi kung tutusin, hindi kayo nakakabayad, dapat mag-file na ng demanda si bangko para at least sumubok na yung mga pumupunta sa inyo na 3 months pa lang, surrender nyo na, ayaw nyo mag-surrender,
Siyempre, kasunod nun, dapat mag-file na ng demanda si bangko para mahatak yung sasakyan, magkaroon ng court order. Yun yung po yung nasa due process talaga. So, ngayon, kung ang bangko hindi magpa-file, baka may problema. Kasi, baka mamaya, meron silang nagagawang unfair collection practice. Baka naman sobra-sobra yung hinihingi nila. Yun, So, ako, hindi ko diretsong masabi kung legal na magnanakaw ang bangko kasi both parties, nag-agree dun sa kontrata. Ito na nga lang ang medyo hinanakit ng iba. Marami pong nag-loan, hindi po nabibigyan ng kontrata. So, sa lahat ng bago na naglo-loan, hingi kayo ng kontrata. So, yung may mga loan na, para alam nyo ang karapatan nyo, hingi pa rin kayo ng kontrata kay bangko kasi pinirmahan nyo yun . Kaya nagtataka rin ako, bakit marami ang hindi nakakakuha ng kontrata. Ano ba yan? Strategy ba ni bangko yan? Para pagdating na mamroblema yung client, hindi niya alam kung ano yung kanyang karapatan. So, yun, maraming tumatawag sa akin, hindi alam. Alam nyo, mga leading banks pa yung mga hindi nagbibigay ng kontrata. Mga malalaking bangko pa yung hindi nagbibigay ng kontrata dun sa mga kliyente. Kaya tuloy, minsan, nasasabi na lang nila, basta-basta na lang kayo nagbibigay ng penalties and charges. Paano hindi nakikita ng kliyente yung mga kontrata? Sinasabi tuloy sa inyo ngayon, na ano kayo, mga legal kayong magnanakaw. Paano? Hindi nga nila nakikita. Hindi nila alam kung paano kayo magpapataw ng mga interest ninyo. So ngayon, pinatatagal nyo pa, pagdating ng gusto na magbayad ng kliyente, hindi na pala pwedeng magbayad. Kasi naka-hold na, naka-restricted na. Kaya samantalang alam ko sa kontrata, pag hindi ka nakabayad, 1 month, 2 months, pwede naman magbayad kasi meron nga tayong corresponding penalties and charges. So happen, hindi na tinatanggap ng bangko. Humaba na ng humaba. So hanggang sa mauwi na sa repossession. Yun po. Pansamantala, mababasa po ako ng mga comment. Nako, ayaw naman. Basa tayo ng mga comment para sagutin yung ibang natin na nandirito. Ayaw mandar Actually, kung ako ang taga-bangko, sasabihin akong parang ninanakawan kayo, syempre masakit din sa bangko yun, Pero yun nga, nakakapagtaka, bakit yung ibang bangko ayaw nilang mag-file? Kasi baka makikita ba ng korte na sobra-sobra kayong magpataw ng penalties and charges? Saglit lang po Yes, pahiram ako ng phone mo, hindi ko mabasa yung mga comment. Mega love shoutout dyan kay John Carl Bergonia. So ito, nakikita ko si mega love shoutout kay Jocelyn Santiago. Isa rin ako dyan, Repuman PH. Wala man lang akong nahawakan na contract. May pwesto na yan sa Vincent. Sorry. Wala man lang daw siya nahawakan na contract. Under, ayokong banggitin ang pangalan ng bangko.
Siya naman na nag-type dyan. So, ayun, ito naman kay Vincent Lambino. Si ano, no? Mega shoutout kay Roselyn Santiago. Sabi ni Vincent Lambino, Sir, may question ako. Voluntary surrender na, pero sabi ni yung bangko, depende pa din. Sa appraisal ng unit ang natitira is utang pa rin namin. Alam mo, kahit na surrender mo na, depende talaga sa bangko kung hahabulin ka pa. No, depende rin sa pakikipag-usap mo. Sana bago mo isinurrender, kinausap mo maigi yung bangko na talagang wala ka ng kakayanan, baka naman pwedeng yung ang pirmahan mo ay yung dasyon empago, instead na voluntary surrender. Kasi sa dasyon empago, wala nang hahabulin sa iyo si bangko, wala ka na ring habulin kay bangko. So itong sinasabi mo na kahit na surrender mo, depende dun sa bangko, dun sa appraisal ng sasakyan. So ito parang pinaliliwanag nila na halimbawa ang utang mo 700, nabenta nila, okay, nagkaroon ng appraisal yung unit mo ng 500,000. Yung 200,000 na habulin sa iyo, babayaran mo pa rin. So depende sa bangko, no? Mega love shoutout kay Alma Lisondra. Salamat idol sa mga info mo. Marami kami natutunan at nalalaman tungkol sa mga proseso. Salamat sa pagpunta sa aking live, ano? Kay Margani Harum. Opo, clear. Mega love shoutout sa iyo. Mary Melody Sandrum Mempin. Salamat po sa pagpunta dito sa aking live. So, ayun, nasagot ko na siguro yung about dun sa tingin nyo sa bangko. Na kung ito ba legal na magnanakaw. So, depende na lang dun sa tao kung tingin nyo, yun yung tingin nyo sa bangko. Pero sa akin po kasi, both parties may pinirmahang kontrata. Yun nga lang, may mga reklamo yung iba, katulad nga ni Ma'am Jocelyn, hindi nagbibigay ng kontrata yung bangko. Hindi ko alam kung strategy nila yan, na after magpa-loan, walang ibibigay sa'yo. So, marami naman na nagbibigay ng kontrata. O maaari bang yan ay kapabayaan ng mga ahente o yung nagpo-proseso ng loan. So, hindi natin tiyak, ano? Basta tayo, may bago yatang nagano. Ito naman kay Christoph. Sir, paano pag natapos na bayaran, tapos di pa din inaasikaso nang nagpasalo, duda ako di binayad ang hinulog ko sa account kasi duda ako hindi hinulog. Ulitin ko, duda ako di binayad ang hinulog ko. Sa account kasi niya ako naghuhulog. Paano kaya ako pag nagdemanda ako, yung nag-assume. O baka yung nagpa-assume. Kasi nagpasalo ibig sabihin, siya yung nag-assume, no? So, ibig sabihin ito, bayad na siya dun sa sasakyan. Ang problema, hindi inaasikaso nung nagpa-assume. So, yun sir, medyo totoo lang, marami na lumapit kay Repoman, no? Marami na rin nangyari dito na nung lumapit siya, alam niya bayad na siya. Yung pala, simula nang kinuha niya, yung sasakyan at inassume niya, siyempre, para sa karamihan, no, itong binabanggit ko, itong tanong nung ating viewers, about ito sa, sa pasalo, o assume. So, ibig sabihin, hindi ito nababayaran sa bangko, o kaya, nababayaran man, yung may-ari, ipinasa para sa pag-asa na yung bibili o yung sumalo, itutuloy ang hulog. So, dito,
sa pagkakataon na ito nagtanong, siya yung sumalo. Kaso nung sinalo niya yung unit, nakukuha ko sa yung punto niya, no? Binayaran niya na. Pero yung bayad, ibinibigay niya dun sa account number nung nagpasalo. So, ibig sabihin, pagka personal account number, pwedeng i-withdraw o unahan nitong may-ari ng account yung kanyang hinuhulog. Marami na pong lumapit sa akin na ganon, tapos na yung account, nahulugan na ng buo, yun pala, simula nung kinuha nila yung sasakyan, hindi pala nababayaran sa bangko. So, ang payo ko dito kay sir, humingi ka ng history of payment dun sa nagpasalo sa'yo. O kaya humingi ka rin ng statement of account, no? Para malaman mo kung ilang buwan ang past due o kung talagang nagbabayad. At kung kaya rin na makahingi ka ng special power of attorney to transact, hingi ka. Kasi para kung talagang bayad ka na, punta ka na dun sa bangko, i-request mo na yung releasing ng documents. Bibigyan ka naman ng schedule doon. Tapos, sana makahingi ka dyan sa nagpasalo sa'yo ng special power of attorney to transact together with 2 valid IDs na may 3 pirma. Ngayon, mamaya, i-private message mo ako kung anong bangko ito. Pag-usapan natin, no? Yung sagot ko lang muna ngayon sa iyo, pangkalahatan. Pero by strategy, meron din naman akong pwede tayong mag-usap na hindi ko lang pwedeng banggitin during live. Unang-una, ayokong mabanggit yung pangalan ng bangko o ako magbabanggit. Nasa inyo ngayon na during live, kung nagbabanggit kayo, no? Mega love shoutout kay Sing Alanes, kay Boss Herminio Reyes. Salamat sa pagpunta rito. Kay Vincent Lambino, ito naman ang tanong niya. Gusto ko po sana ako kumausap kasi under my father's name. Kaso takot sila sa ganyan. Sir, kasi naglo-loan sila at good payer ngayon. Itong car isosoli na. Hindi pa po na susurrender. Nasa amin pa ang unit. Kung wala namang problema ito at good payer naman kayo, so meron namang bangko na i-coordinate nyo lang sa kanila kung isusurrender nyo na. Lalo na kung wala naman palang good payer naman, meron lang akong iba na sinamahan sa ganyan. Nakikita ko yung actual na pagsusurrender, no? Bago i-surrender, ini-interview muna. Kasi tinatanong kung bakit, no? So kung maipapakita nyo naman na wala na kayong kakayahan na magbayad, ayun, pwede nyo na siyang i-surrender, tinatanggap naman po. Pero depende po meron kasing bangko o financing naghahabol ng deficiency. So doon tayo medyo may konting problema kapag nagsusurrender. So ano ba yung deficiency na hinahabol? No, gaya ng sabi ko nga kanina, naibenta yung sasakyan ng, kunyari, 500 ang utang mo, naibenta ng 400, baka habulin ka pa dun sa 100K. No? So, yun po. Mega love shoutout kay Ma'am Pau. Wala yung mega love shoutout kay Pau Baltasar, Kale. Ma'am, maraming salamat sa pagpunta sa akin live. Mega love shoutout din kay Sir Margani Harum. Nag-chat sa akin na nagsusubok magpadala ng
star ayaw pumasok. So, hindi ko alam kung bakit hindi nakakapasok yung ano niya, no, yung kanyang star na pinadadala. Okay, John Carl Bergonya. Kuya Idol, pa-shoutout naman kay Pinoy Repo TV. Oh, yun. Mega love shoutout dun sa ating kaparehas nating Repo man. Yung pinakagwapong si Pinoy Repo TV. Ha? Pag napuntahan nyo to, naku po. Napuntahan nyo yung kanyang mga vlog. So, to kasama natin tong Repo man. Boss, ba't kaya need pa ng guarantor ni Kasa bago igoy o makakuha yung tao ng mag-a-apply ng motor sa Kasa? Actually, sir, kaya minsan nangangailangan ng mga guarantor pagka nakita kasi nung Kasa o nung nagpipinance na kulang yung kulang yung kakayanan nung naglo-loan na magbayad ng motor. So, minsan, nagiging additional po yung kailangan may co-maker. Mega love shoutout kay Christopher Lazaro. Maraming salamat, sir, sa payo. So, ayun, punta naman tayo dito sa pangalawang topic natin. Ito kasi ang problema na lumapit sa akin. Sumalo siya ng unit. Ngayon, ang gusto niya, siya na dumiretso dun sa bangko ng pagbabayad. So, ang problema, ayaw nung client. Gusto niya, dumadaan sa kanya yung payment. So, pagka ganun po, yun, medyo may konti tayong problema, no, pag ayaw nilang ibigay yung PN number. Kasi nga, pwede tayong magduda na inuunahan nila yung bangko sa pag-withdraw nung inuhulog mong pera. So yun po, no, kaya talagang merong ganun na nagpa-assume, gusto nila sa kanila dadaan. Kasi minsan, hindi nila sinasabi yung totoong monthly amortization. Baka mamaya, ang monthly amortization mo 11 lang. So, ang usapan ninyo 13.5. So, kung dediretso kayo dun sa bangko, 11 lang ang kailangan nyong ibayad. Pero dahil ang usapan nyo ni nagpasalo, 13.5, so gusto niya, iulog mo talaga sa account niya. Mag-debit man si bangko, 11 lang ang makukuha ni bangko. Yung 2.5 may iwan as kanyang parang profit niya yan. So, merong ganon. Ang delikado lang talaga rito, yung merong nagpasalo, uunahan nila yung bangko. Tapos, hindi yan makikipag-cooperate sa iyo ng maayos. Kasi alam nila, ang bangko, usap lang ang bangko dun sa nag-loan, sa nakapangalan. No? So, yan ang isang dahilan kung bakit ayaw nung mga na dumiretso kayo sa bangko. Baka mamaya sobra yung kanilang sobra yung usapan, yung kanilang ginawang term na instead na 11,000 lang ang monthly mo, ginawa nilang 13,500, no? So yun po. Ito naman, nasa legal department ang account. Tumutubo pa rin daw ba? Alam niyo ganito, yung account nyo, pag hindi nyo na nababayaran, ma-endorse po kayo talaga sa legal recovery, no? So yan, expected nyo, kahit na-endorse na kayo doon, hanggat hindi kayo nakakabayad, hindi nyo yan na-i-update, expect nyo, araw-araw meron po yung penalties and charges. No? Actually po, hindi po mura ang penalties and charges na, kunyari, 1 month, nag-past due ka, 2 months, past due ka, 3 months, past due ka,
iba-iba po ang bilang noon. Per day po. So, itong 3 months na to, 90 days yan ang penalties mo. Itong second month na to, 60 days yan ang penalties and charges mo. Itong 1 month mo, 30 days. So, ang gagawin dyan, bibilangin lahat yan. So, akala mo, 3 months lang ang past due mo. Pag binilang lahat yan, 90, ito 90, ito 60, ito 30. So, ang totoong bibigyan nila ng penalties and charges dyan, 180 days. No? Kaya, yung inaakala nyo na yung mga penalties and charges, barya, hindi po per day po yan. So, ayun, nasagot na natin itong isa na So, kahit na napunta na yan sa sa legal department, hanggat hindi po nakuklose ang account, tumutubo po yan. O siguro baka nasa legal, na-surrender, of course, kung tutubusin nyo yan, kukumplitin pa rin. Kunyari, nakuha yan ng A1, adjust, tinubos mo. From 1 to 10, may corresponding penalties and charges pa rin po yun. Hindi tayo makakaligtas sa sa bangko o financing. Magbabasa lang po ako ng ng natin, yung mga live. So yun po, mga ka-repo. Titingin lang po ako dito sa aking yung mga nagtatanong. Para maidagdag ko sa pag-uusapan. So ito tanong naman ito ng isa nating nag-chat kay Repoman. So basahin ko po. Sir, ask ko po, may auto loan po sa itong bangko. So may auto loan daw siya sa ganitong bangko at delinquent payment po since last year. O kung since last year, matagal na. Ba't nakahabol naman ng 2 months? 2 months. Maintain po yun. Marepo ba ang car? May pumupunta po na third party agent, pinapasurrender. Balak po sana namin isettle yung previous balance po with arrears. Kaso hirap po ng bangko na kontakin. Hindi po namin alam how much po yung amount to be settled. So eto pagka meron na pong pumupunta na third party, ibig sabihin po nito, medyo at risk na po yung account, Talagang ito parang kailangan na po talaga nito ng recovery. Kasi hindi mo nabanggit kung ilang buwan yung past due mo talaga, Pero sinabi mo, delinquent ka ng payment last year, baka naman sobrang haba na ng iyong past due. So, baka mamaya hindi na po yan practical para bayaran mo. Gaya nga ng sabi ko sa iyo, medyo malaki po yung penalties and charges. Lalo na kung na-endorse na po sa third party, so siyempre may mga certain fee din po yan. So kung talagang medyo mahirap na at hindi na practical, malaki babayaran mo, better to voluntary surrender to them. Ngayon, kung hindi mo pa, dahil sabi mo nga, gusto mo i-settle, so sige, try mo pa rin i-negotiate sa bangko. Punta ka ng bangko. Ganun po yung pwede nyong gawin. Kasi medyo, alam nyo, pag pinupuntahan na kayo, medyo na yan. Talagang alanganin na yung account ninyo.
So, ang gusto ko sanang maiwasan nyo rito, baka mag-file ng demanda ang bangko, magkaroon ng writ of reprieve. Anyway, kung ito namang utang mo, hindi mo naman nasabi, no, kung gaano karami na naibayad mo. Halimbawa, 3.5 months ka ng 3 years and 6 months ka nang naguhulog, tapos wala kang pambayad, better yan, hanap ka ng buyer, no? Kasi dahil marami na yung naibayad mo, baka maliit na lang ang utang mo. So, mas maganda, hanap ka ng buyer, ipe-pay off si bangko, tapos may take home ka, no? So, yun yung pwede mong magiging another option. Or, kung talagang mahal na mahal mo yung unit, meron namang iba na maliit na lang ang utang mo, pwedeng ipa-refinance. No? Yun po, pwede nating ipa-refinance, hanap ka ng financing company na nagre-refinance, babayaran ng buo si bangko, tapos bibigyan ka naman ng bagong company dun sa nagbayad sa bangko ng panibagong computation. Parang ilo-loan mo siya ng panibago. So, pwede po yun. Ako naman, may mga kilala din ako, pero hanggat mari, yung kayo na lang po maghanap. No? Dun sa mga payoff, ayan, may mga iba naman na namimili na buy and sell dyan. Kasi, kaya ako sinasabi to, ang dami na nang naibayad nyo, pag sinurrender nyo yan, zero na kayo. Wala na kayong mababawi. Diba? Hindi nyo na matutubos, sayang yung pera. O, sayang yung pinaghirapan nyo, marami na kayo nahulog. May option naman na, may mga namimili ng ganyan, benta nyo na lang, pero basta wag nyo ipapasalo, ha? Maigi, bayaran si bangko ng buo, pag may sumobra, sayo. Kasi the usual na ginagawa ng iba dyan, kunyari may sumobra sa'yo ng 120, babayaran ka muna ng nag-finance o yung bumili ng 100. Pag lumabas yung original na ORCR mo, binigay mo sa kanila, ibibigay na sa'yo yung 20. Ganun po. Teka lang ha, may mga nag-message Support kay Repoman. Salamat. Alam mo, nangihinayang ako may mga nag-chat sa akin na gusto magpadala ng star. Ayaw daw pumasok. Siguro, mali na naman ako ng setting. Meron kasi akong assignment dyan kay Meta. Kailangan ko rin na parang meron nagpapadala ng star para lumakas. At the same time, ma-qualified ako dun sa mga payment, no? Ayun po, mga karepo, kung wala na kayong question, tinignan ko, maraming salamat sa mga nagpunta rito. So, sa susunod uli, pag-usapan natin. Dun sa iba na may problema na nabanggit ko, usap tayo kasi siyempre iba yung pang live, iba po yung pang tayo na nag-uusap kasi meron iba na kailangan ng strategy, no? So, yung pang strategy, hindi ko pwedeng mabanggit Katulad nung paano hanapin yung mga sakyan, ayokong malaman niya ng mga viewer natin na scammer, di ba? Baka mamaya matuto sila, alam niya, ganito pala ang ginagawa nila pag naghahanap sila ng sakyan. So hanggat maaari, ayokong ilalive yan. So maraming salamat po sa mga nagpunta, mega love shoutout po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyo.